balita. Huwag nang i-skip pa. Chris Bernal naging emosyonal sa message ni Aljur Abrenica sa kanya. Richard Gutierrez nagpunta na ng isla para sa Survivor Philippines Celebrity Edition. At Starstruck 5 finalist, bida sa bagong season ng Love Bug. Serve hot sa inyong breakfast, ito ang Intriga Express. Alrighty, para sa agang walang singsarap, ang isang bucket ng chika dala-dala namin. Kaya, upo na, humarap na sa inyong telebisyon, at narito na ang Intriga Express! Yeah! Express mo mabuti yan. Chris Bernal naging emosyonal sa farewell message ni Aljur Abrenica para sa kanya. Yun na kasi ang huli raw nilang pagsasama bilang love team. Hindi napigilang maiyak ni Chris habang pinakikinggan ang mensahe ni Aljur sa kanya. Bukod sa pasalamat at words of appreciation ni Aljur for her, mas naiyak si Chris nang mag-sorry si Aljur para sa mga pagkukulang daw nito sa kanya. I'm sorry siguro sa mga bagay na nakaligtan ko, nakalimutan ko mag-sorry. May mga bagay na dapat akong na-committed ako, na bigla kitang naiiwan mag-isa. Hindi ko talaga ginusto yun, hindi ko talaga sinasadya. Ay, talaga napaiyak talaga si Chris. Oo, ay kasi ang taga na pinagsamahan. And I'm just so glad na hindi siya natutusok ng kuko niya. Habang gumaganito siya ng mata niya, ang haba ng kuko niya. Pero bakit nga ba ulit hindi sila magkalaki na? Super bagay sila. Magkaiba na sila ng partners. Si Chris, ongoing yung kanyang love bug with Daniel Matsunaga. Okay. Tapos si Aljur naman will be starting a new soap opera with Rian Ramos, Jackie Rice, kung sino-sino pa. So yun yung last nilang pagkasama, yung live chat. Oo. Bukod dun sa fashion show last week. That's right. Last niya, nilang pagkasama yung kanilang live chat yesterday. They were good friends. They can still be good friends, yeah, they diba? can still be good. Pero iba yung lagi sila. Totoo naman. Diba lagi Totoo sila naman. nakikita, lagi silang magkasama. Ang maganda kay Aljur at kay Chris, talagang sobrang gamay na gamay nila yung isa't isa. Talagang they always try to understand each other. Yeah. Naku, anyway, good luck. I hope you guys keep in touch, di ba? Yes. At ito naman, Richard Gutierrez, nagpunta na ng isla para sa Survivor Philippines Celebrity Edition. Nitong Wednesday, umalis na ang aktor para gampanan ang pagiging host ng bagong season ng Survivor. At ang chika, dumaan muna sa ibang bansa si Chard at mula roon ay saka tumulak papunta sa tunay niyang destinasyon. Ito raw ay para mapanatiling sikreto ang islang kanilang titirhan for 39 days. At bukod sa pagiging physically and mentally ready, may isa pa raw inihanda si Chard bago sumugod sa isla. Ano naman kaya yan? Inuna ko ay yung backpack ko na may mga survival gears, mga outdoor gears, mga kailangan ko talaga sa isla. Wow. At nagsistretching. Para pupunta ka sa isla. Baka isa ako dun sa mga castaway. Ganon? Bigla akong wala dito. Yung pala nasa castaway. Parang yung very unlikely, di ba? Oo, good luck. Pero malay mo, Kuya Lar, hindi nila isipin na, okay yan si Lar, keep natin siya, pero ikaw pala yung malakas sa strategy, di ba? Who knows? Ayan. Starstruck 5 finalists, bida na rin sa newest season ng Love Bug. Yan ay sina Sara Labati, Steven Silva, Diva Montelaba, at Enzo Pineda. Sila ang star sa bagong kwento ng Love Bug na Exchange of Hearts. Ayon sa Philippine Entertainment Portal, sa kamigin pa isushoot ang mga eksena nito. Ito ang unang pagkakataong magsasama-sama ang Starstruck 5 sa iisang programa. Kaya naman, Jack, nakaabang-abang ito. Ayan silang apat. Sinong wala? Si Rocco? Wala si Rocco because si Rocco ay mayroong sarili niyang love bag. After nito, gagawin niya naman yung love bag kasama si Lovie Poe. Ay, cute! Pwede. Kasi di ba nalilink-link si Rocco kay Lovie? Nagibigay daw ng flowers. Pero may boyfriend pa ba si Lovie? Sabi niya, they were special friends. They're very close friends nung nalilink sa kanyang guy. Okay. May ticket pa ba yung guy na yan?
Tawagan natin. Sa usher. Tawagan natin. Ronald. Hanggang sila. Tapos sabi ko. Yan muna ang mga showbiz balita natin ngayong umaga. More chika up next later. At Up tiwalay next later. makipagtsikahan ulit kayo sa ating Intriga Express! Hala kayo na tayo. Matapos ang pagtatago ng halos 6 na buwan, nagparamdam na raw si Senador Pampilo Lacson, isa sa mga akusado sa Dacer Corbito murder case. Ayon mismo sa Department of Justice, nagpadala na ng filler ang senador. Sakaling lumantad si Senador Lacson, daharap pa rin ito sa bisa ng warrant of arrest na inihain laban sa kanya. Bagay si Pangulong Noynoy Aquino, minsan ang nagpahayag na hindi ito magbibigay ng special treatment sa senador. Bagay na nagbigay naman ng pag-asa sa kamag-anak ng mga biktima. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakaalam sa kinaroonan ni Senador Ping Lacson. Ngunit sa pagparamdam nito sa pagpasok ng bagong administrasyon, nangangahulugan nga ba na handa ng sumuko ang senador sa batas? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating mainit talakaya, mga kasunod sa pamagitan ng telepono, Attorney Alex Abisado, abogado ni Senador Ping Lacson. Attorney, good morning. Good morning, Igan. Okay, sinasabi kanina ni Secretary De Lima na hindi man siya direkta, pero may pinaparating na nga impormasyon kaugnay ng pagsuko nitong Senador Lacson. Sa panig mo, wala kang alam dito? Wala po, Igan. Hindi ho namin makukonfirm yan dahil hindi ho nagparamdam sa amin si Senator Lacson. Never ho ba kayo kailan ho kayo nagkausap pala, Attorney? Gaya po nung nasabi ko sa mga interviews bago po lumabas yung warrant of arrest, yun po yung huling time na nag-usap po kami. So hanggang ngayon wala nang lumabas yung warrant, wala na po. Wala nang komunikasyon. Kung meron bang surrender filler siya, hindi mo rin alam talaga. Tama po yan. Posible naman hong dumiretso rin kay Secretary De Lima. Pero sa amin ho, sa kampo ni Senator Lacson, wala ho kaming abiso or information tungkol dun sa nababalitang kanyang pag-surrender. Pero kung kilala mo yung kliyente mo, Attorney, yung pagpasok ng Aquino administration, hindi ba mas magaan sa kanya kumpara doon sa Arroyo administration, Attorney? Ayan naman po yung sinabi niya Oo. bago siya po umalis ng bansa nung January po. Nung sinabi niya, haharapin niya yung kasong Dacer Corbito basta hindi sa ilalim ng Arroyo administration. Opo. So siguro po marami rin nag-aabang dun sa kanyang mga binitawang salita na ngayon si Presidente Aquino na ang ating presidente. Pati yung NBI chief, dati niyang tauhan, mas magiging, kita niyo ba na magiging patas itong pagdiri ng kaso ni Senador? Naniniwala po kami at confident po kami na hindi po kami bibigyan ng special treatment, kundi fair treatment Fair. na ibibigay sa amin. Apo. At welcome naman po, nagpapasalamat kami doon sa sinabi ni Justice Secretary na hindi po bibigyan ng special consideration, special treatment si Senator Lacson, pero makakaasa siya na patas ang magiging aksyon ng gobyerno sa kaso niya.